Yun ang tandaan daw. Manok yung ulam ko. Manok. Hindi na raw. Kung ang huling kumpirmadong lokasyon Pinulang ng manok. dating Congressman Saldico ay ang Czech Republic, nasaan kaya siya ngayon? Yun. Ang sagot, posibleng kahit saan man sa malaking sakop ng Schengen area. What we can confirm is that he is within the Schengen area. Kung bailan ang biyahe niya, may 4 na katabing bansa ang Czech Republic. Pero dati na siyang hinarang papasok sa Germany, kaya maaaring hindi na siya doon dumaan ulit. Kaya posibleng sa Poland, Slovakia at Austria. Ibang usapan pa kung nakasakay si Ko ng eroplano at posibleng makaabot saan man sa 29 na bansang sakop ng Schengen area. May kasunduan kasi ang mga bansa dyan na kapag ang isang tao ay may Schengen visa, pwede na itong magpalipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyado nasisira. Kaya sabi ng international law expert na si Professor Michael Yu, mukhang mahihirapan ang gobyerno na hanapin ngayon si Ko. Kasi wala talagang checkpoints. Yung mga borders na yan. Wala talagang checkpoints. Para lang yung expressway, para lang siya nakadaan mo meron lang mga signs sa gilid ng daan nagsasabi you are now entering this country or you are now leaving this country. This is the border. Pero walang nag-check. Kasi nga, ang presumption is kapag nasa loob ka, nakapasok ka, ibig sabihin ay napayagan ka. Kadalasan lang kasing sinecheck ang visa at pasaporte ng isang banyaga roon kapag sasakay sa public transportation gaya ng eroplano at tren para ibangga sa hawak na ticket. Kaya kung mati-check naman yung random check. Makaka-reason din siya kasi yung Schengen visa naman niya ay nasa passport din na naka-sticker. Diba? So, kung hindi sinecheck yung passport, hindi din sinecheck yung Schengen visa, pwede na nga lang kung kailangan ng ID. Kaya din siguro hindi natin naririnig na nag-book siya ng mga flights. Also, mga trains. Sa ngayon, ayon sa Interpol, Kahit tayo, lahat guys. Organization, ang isang red note, isa-isang request sa mga alagyan ng batas sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang isang taong wanted sa kanyang bansa o ng isang international court. Hindi daw ito isang international arrest warrant. Sinusunod pa rin daw ang batas ng bawat bansa sa pagpapasya kung aarestuhin ang isang tao o hindi. Nobyembre pa nag-apply ng red notice sa Interpol ang Pilipinas para kay Cook, pero 5 buwan na ang nakalipas, wala pa rin lumalabas. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin may sumiti ang lahat-lahat para makuha pa yung notice na kinakailangan. Kaon tayo. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ko. Kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila i-issue. Yung sinasabing kulang na yun, pinag-aralan natin yan kung ano yung sa mga successful na photo yung tayo. Ulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kung kompleto yung pero pag tingnan natin, diba? Ito yung mga nasa itong folder na successful. So, inulit natin, pinag-ibig natin, nag-order tayo, nag-test tayo ng mga official documents, ombudsman, different process ang binabayan. Sabi ni Professor Chu, hindi naman kakailangan na inaabot ng buwan ang Interpol bago desisyonan ang red notice request dahil nire-review pa raw ito ng maigi ng mga eksperto ng Interpol kung nakuhang request ay political. Kasi meron sa Constitution ng Interpol na hindi pwedeng mang-imasok ang Interpol sa political na mga issues ng isang bansa. No? So, ano yung makikita natin before nag-issue ng red notice yung Interpol kapag klaro-klaro yung halimbawa yung krimen ay murder or physical assault. Yung mga ganon. Masarap talaga. Tinola. Manok. Sasabihin po nila na yung pangalan Maraming sabaw. is gagamitin para makapag-release po sila ng sasakyan. Magbibigay po sila na yung naisip ko po kasi before 10,000 po yun. Nagdalawang isip na ulong una si Ivy pero tinagat pa rin niya ang offer. Ano ako kasi saan mo pupunta yung sasakyan? Sino yung bibili? Sino yung sasalo? So dahil nga po na-work ko po siya before, nagtiwala po ako. Yan po yung malaking pagkakamali ko. Nagbigay siya ng kopya ng kanyang lisensya, pasaporte at iba pang dokumento pero makarang 2 buwan. Nagulat na lang ako, may nagpunta na ako sa bahay, corrector. At close 2 months na din talaga yung mga kulang sa sasakyan. Ang stress daw ni Ivy ngayon, sagad sa motor. Nauna po, nawalan po ako ng trabaho.
Pangalawa po, financially, kumuha po ako ng private Sophie! Gumastos po ako. Marami tayo ng hinahanap mga kasama. Naniniwala rin na ating PhP sa ngayon na hindi ito magagawa ng isang tao lamang. Ang isa pa sa hinahanap ng HPG at pinapakiusapang sumugulang. Ang babae na ito na nasa larawan na umano'y pinagpapasakan ng kotse ni alias Kat. Ibalik nila yung sasakyan. Dahil po ma-realize niya mali po talaga yung ginawa niya. Paalala ng pulisya, lalo sa mga gusto ng isuko ang iuhulugang sasakyan. Dapat bago po natin ipasalo o ipa-assume natin po mga sakyan, dapat po yan doon sa taong kilala natin. Siguro i-secure natin ang kanyang identification, alam natin kung saan siya nakatira. Emil Sumagio, nakatuto, 24 oras. Posibleng makaranas ng rotational brownout